Oh, ganda-ganda tita. Oh, dumplings. Sawak-sawak. Nice. Guys, this is how you make. Wala. Buntis ako noon kay Ate Celeste nung nakahiligan kong kumain ng dumplings. Nung una akong dinala ni Uncle doon sa Asian na restaurant, doon hilira-hilira ang mga Asian na mga restaurant sa Springvale, tita. Doon sa Melbourne, doon kami nakatira nung una. Alam nga naman balik-balik ka lang doon, tsaka magsigi ka lang ng kain. Ano ka? Maraming pera? Tsaka nung time na baguhan pa ko, tita, mahiya man ako ng demand kay Uncle. Uy, so nung nag-start doon, tita, na nag-research ako kung paano magawa niyan, mga ganyan. Ay, madali lang naman pala, uy. Ay, since then, tita, never na kami nagbili ng dumpling sa labas, te. Gagawa na lang kami ng amin. At least ilang piraso pa hanggang magkaladudo ang ginhawa mo kakain, hanggang na ikaw mismo ang mag-surrender. O, since nagpunta tayo ng city, nakabili tayo ng garlic chives, tita. Perfect, no? So, nakaplano na kami na this week, ayan ang aming dinner. Nakapang-grocery na kami kahapon, tita. Nakabili na kami ng mga gagamitin ngayon, mga ingredients natin. And guess what? Oh, guess what, ha? Pag-check ko kaninang morning ng mga memories natin sa Facebook, tita, 1 year ago today, ay ambot na lang ang aming dinner, dumplings din. Oh. Perfect, di ba? Parang may something ba? Parang sign na ito. Sign na ito. Ay, anyway, last few weeks ago, tita, nakabili ako ng prawns kay Kumaring, no? So, perfect talagang combination nito. Ikaw nang bahala sa desired taste mo, tita, kung anong mga seasonings ang ilalagay mo dyan. Kung lumsan mo ng maraming asin, ikaw, bahala ka dyan. Kay dumplings mo man yan. So, mas maganda talaga kung lagyan mo ng prawns kasi parang feeling may puputok sa loob pagkagat mo ba? O maganda. Oh, so, mikos-mikos mo lang at saka wag mong kalimutan yung sesame oil, tita. Ito talaga ang nagpapaganda ng aroma niyan. So, before mo siya iputsin o i-wrap, tikman mo muna, magluto ka muna ng konti before mo siya iubusin ng wrap. Malay mo kung parat siya doon or kulang ng asin. O di at least ma-adjust mo pa. O kaysa kung iputusin mo na lahat, tapos example, maalat siya. O di kakainin mo lahat ng dumplings mo na puro parat. Ay, joke lang. Ikaw na din ang bahala kung anong style ang gusto mong gawin. Ang sa akin, ito ang ginamit ko yung wonton wrapper, tita, kasi malaki siya, mabilis lang siya mag-wrap. Tsaka hindi ka naaabutin ng bukas bago kayo makakain. Alam niyo naman na malaki ang bunganga ni Uncle kasi malaking tao din si Uncle. Ito ang gusto niya na pagputos, tita, yung wrap. O kasi marami ang laman, tsaka mabilis lang ba, hindi ka aabutin ng siyam-siyam bago ka makakain. Unlike dito sa gyoza na maliit maliit na yung kanyang laman, very, very, detalyado pa. So parang uti ba, kakapoy. Ang masarap siya pero makapoy gawin. Pero maganda, 'di ba? Kasi cute nga siya tingnan, ang ganda ng kanyang style. Pero sabi ni Uncle, hindi na importante kung ano mga style diyan, ang importante is masarap ang lasa niya. Dito ka na sa square o kasi lagyan mo na lang basa-basa ang paligid, okay na agad, siya dikit-dikit mo na. Ikaw na bahala kung anong style mo kung gawin mo siya ang diamond diyan, wala problema Sa'yo nga, yan, lahat, okay? So, hindi masarap ang dumplings kung dry ang palaman mo, lalo na kung marami ang karne. So, dapat niyan, tita, may mga gulay-gulay ka dyan. So, ang usually na ginagamit ko dyan is mushrooms or cabbage. Pwede mo siya, may portion-portion ka na ilalagay kasi maging moist yan siya. Pagkagat mo ng dumplings mo, medyo may sabaw-sabaw. O, since wala tayong mushrooms, wala din tayong repolyo, ang ginamit ko is yung Chinese cabbage. Okay? Pwede na din yun. Nung una, nag-try din ako maglagay ng tofu. Tapos iba-iba, depende na yan sa'yo. I-discover mo ba? Or kung mahirapan ka, magpunta ka sa YouTube, maghanap ka ng mga recipe doon. Basta ang pinaka-importante yan is according to your panglasa. O, ikaw naman kasi ang kakain yan. So, there are ways of cooking the dumplings, tita. Yung sa amin naman, piniprito ko muna yung kanyang ilalim, tsaka isi-steam. So, madali lang ito. Mas masarap pa ito, tita, kasi sa i-steam mo siya ora mismo. Ay, anyway, masarap sila lahat. Pero mas prefer ni Uncle na iprito muna siya saglit, tsaka mo siya steam. O, sundan mo lang yung nasa video. Tapos iwasan mo tinamasunog. Tingnan mo ng bigatlan nga ito. Ito yung pahamak ang nagpapangit sa lahat na unang batch. Kasi dalawa yan sila. Sinabay-sabay ko na ng luto, tita. So, kung masunog ng konti, paglagay mo na ng boiling water, mag-spread na yung mga black-black sa ibang dumplings mo. Pero yung isa ay hamis talaga yun kasi perfect ang doon. Wala ko yan minadali O, tingnan nyo kung gaano siya kamoist, tita. Pagkagat mo, umapaw yung kanyang sabaw-sabaw. O, diba, sarap? O, ito naman yung ang ibang style niya. Ginawa ko naman siya last kasi parang kulang, nabitin kami. So, nilagyan ko siya ng slurry. Medyo palpak lang pagkalagay ko. Kaya alam mo, nag-video pa nga tayo. Ay, kay dami nga tayo mga arte-arte. Yung dapat sana na 30 minutes na pagluto nito, umabot ng 2 hours.
So, nilagyan natin na siya ng slurry, tita, para maging web ang style niyan. So, hindi lang tayo makapag-video ng perfectly. Kasi alam mo naman, ako lang lahat-lahat dito. Akin ang lahat-lahat sa buhay. Kaya nakakain kami, malapit na lampas na kita alas 8. Ay, aga pa ako nag-umpisa niyan. May, alam mo naman, may mga video-video pa, mga arte-arte pa, tapos may mga anak pa dyan nagatakbo-takbuhan. Ay, ambot nakakain man tuloy ako, pero okay lang, basta gwapa pa rin. O, try nyo na yan, tita. Sabi ko sa inyo, masarap eh.